Hello mga Lods, welcome back to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech. Meron akong ikukwento sa inyo. Ito yung aking ginawa na video key machine. Ilang araw ko pong ginawa kasi super dami ng kanyang trouble. Pero bago natin ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang dito sa aking channel, subscribe na po at follow and share na rin ng ating video kung magustuhan mo ito. At huwag mahiyang mag-comment. Hintayin natin yung inyong mga comment sa ating mga ginawa. Okay, so dito sa video ko, ikukwento ko yung aking mga ginawa dito at yung mga issue. Kasi ang mga problem dito ay mga bigatin. Alright, at napakarami. So dito, ang ginawa natin dahil ang trouble ay napakarami, yung TV no signal, yung mga buttons hindi gumagana, yung microphone ng ating DVD karaoke player at saka echo potentiometer ay nawawala-wala pag ginalaw or pinihit, at yung microphone minsan gumagana minsan hindi kasi po yung kanyang microphone jack ay marumi, nilinisan natin kaya hindi na nila ginamit or hindi na nakakabit yung microphone plug. Yung kanyang amplifier ay iwan natin ang flash. Ang kanyang amplifier po, ito ay AB502B na concert. Ang kanyang problem ay pumuputok-putok or nagpa-popcorn yung kanyang kabilang channel. At yung kanyang mid-range, lumubo po yung kanyang capacitor, pinalitan natin ng bago. Yung tweeter ay sira rin ang capacitor, pinalitan din natin ng bago. At yung dalawang tweeter ay sira din, pinalitan natin, nilagyan natin ng dalawang capacitor at tig-isang resistor. So yan, yung kabila naman ay okay. So ito yung tweeter na pinalitan natin na dalawa. At yung TV na no signal, ang problem ay ito. Yung ground natanggal doon sa loob. Pero yung positive ay meron kasi pag nag-connect ako ng ground dito, gagamit ako ng dalawang cord ay umaandar. Pero pag dito nilagay ay walang lumalabas na picture, no signal siya kung ikapit natin dito sa video input. So ang ginawa ko para hindi ko na binuksan yung TV ay naglagay ako ng jumper mula dito sa kabila hanggang dito para ito ay tumibay at hindi matanggal. So meron na siyang ground kasi nakahinang tayo dito, nakasolda siya sa tatlong ground. So yung kanyang audio video cord or video cord ay putol dito. At pinalitan natin, binigyan siya ng aking sariling service na video cord. Ito po ay solid, makaluma po na mic na RCA jack or RCA plug. Kasi ito ay solid, kahit na inipit ko ng cutter or plier ay hindi po nayuyupi kasi solid po siya. Yung bagong labas ay pag nasagi napuputol at naiiwan dito. So yan yung nangyari, naputol po yung kanyang positive, naiwan sa loob. So sinubukang tanggalin hanggang sa masira at natanggal yung ground. So binigyan natin siya ng magandang RCA plug. Okay, so ayan. At dito sa likod, yung kanyang exhaust fan ay sira, pinalitan ko din. Yung kanyang AC outlet ay maluwag, nawawala-wala din pag kumalabog yung sound. So hinigpitan na natin yan, ayos na yan. Okay, so good na yan. Good na rin yung TV at okay na rin yung cord. Okay, so lipat tayo dito. Ito po yung aking pinalitan. Yung kanyang button na 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 0 at saka play ay hindi po gumagana. Dahil po may sira yung mga switch, hindi na, at iba na yung command. So
pinalitan natin. Ito, 17 pieces. Yan siya. Tapos, no, ito yung kanyang exhaust fan, brand new ang pinalit natin doon. Ito yung tweeter na dalawa, pinalitan natin. Ito na sila. Kasi hindi magkaparehas yung tweeter na nilagay. At pinabili ko ng pares para ilagay natin para maganda tingnan. Ngayon, yung button, nung napalitan natin ng brand new, ay hindi pa rin gumana itong sinabi ko kanina ng mga number. So ang ginawa ko, nag line to line checking ako dito sa kanyang control board ng remote at okay naman lahat na linya, pero bakit hindi gumagana? So nag-resolder ako, baka merong moisture. So nung mag-resolder ako, nag-okay na siya, lahat gumana na. So ready to release na siya kinabukasan. Kaso nung sa umaga, nung ako na ay mag-testing, ay hindi ulit gumana yung mga remote. So ang ginawa ko, hinugasan ko yung kanyang remote control board, nilinis ko siya at nilagyan ng electrical insulating varnish para po hindi na bumalik yung moisture. So ayan, so na okay ko na lahat at ipapakita ko dito kung gumagana na lahat at umaandar na. So naka-plug in na tayo sa ating extension. I-on na natin yung kanyang power switch. Ayan. Okay. At umandar na yung kanyang exhaust fan. Ayan. Ngayon, tingnan natin. Ayan, lumabas na yung display ng TV at meron na siyang AB NTEC. So, ayan, meron na display. Malinaw na po yung picture. Okay. So, mag-dial tayo ng number mamaya. Pag nag-advise siya na select na sang number. Ayan, select number. So, mag-dial tayo ng number. Kung ito ay gumagana, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 0. 0. And then, pindot tayo ng play. Diba? Ayan, oh. Ayan. Meron na siyang. Ayan. Maganda na ang tunog. Wala nang popcorn sound. Okay. At pwede na siyang kantahan. I-test natin ang microphone. Hello, mic check. Okay. Di ba? So, ayan na. Ayos na. I-off na natin para hindi tayo ma-copyright. Ayan. Di ba? So, nagawa natin ng matagumpay yung napakaraming problem, napakaraming trouble. At yung sa amplifier na popcorn sound, ang problem doon ay yung kanyang GRC na 4558. Ayan, yan po yung kanyang sira at yung mga kapasitor sa tweeter at yung relay na delay at nagrarattle. Ang pinalitan natin ang 470 microfarad na 16 volt. So yan po yung mga pinalitan natin at ready to release na, solve na itong ating unit. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong suporta at muli kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe na po at sana po ay hindi ma-skip ang mga ads. Hanggang dito na lang po, maraming salamat. God bless sa lahat, mabuhay ang lahat ng mga tech vlogger. Bye-bye!